Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po. Pag-usapan po natin ngayon itong breaking news. Kasi kanina po, katatapos pa lang ng press briefing ni Yusek Claire Castro. Iningan po siya ng reaksyon tungkol sa komposisyon ng Senado ngayon. Yung tanong po mula sa Net25, na alam naman natin po mga kababayan, yung Net25 ang may-ari po yung INC na nag-endorse po sa mga kandidato ng PDP laban. Pero hindi man po lahat in-endorse ng INC. Ang in-endorse ng INC, yung mga tingin nila mananalo na rin. Pasiguro. Kasi pag nag-endorse sila ng hindi winnable po, edi iisipin ng ating mga mamamayang Filipino, may na niya yung endorsement. Di ba? Wise din po. Ngayon, gustong bitagin si Yusek Castro ng reporter ng INC. Sabi ng reporter ng Net25, sa bagong komposisyon na niya ng 20th Congress, lalo yung Senado, upper chamber ng Congress, yung minimin po ni Eden Santos ng Net25. Ipoporso pa ba niya ng ating Pangulong Bongbong yung impeachment trial laban kay BP Sara Duterte? Sagot po mga kababayan sagot ni Yusek Castro, wala man anyang ganyan na yung ating Pangulong Bongbong Marcos ipoporso yung impeachment. Dahil sa bagong komposisyon ng Senado. Sinupalpal po si Eden Santos. Gustong bitagin si Yusek Castro. Wala man anyang ganyan. Tama po, kasi noon pa, sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kontra siya sa impeachment. Kasi niya, it will just be a storm and a teacup. Nang ibig sabihin, yung mga tao magkakagalit-galit lang po. So wala pong walong ganong posisyon po ang Palasyo Malacanang kahit in-endorse na po ng majority at na-impeach po si Sara Duterte nang pirmahan po ng 215 na mga congressmen belonging to the majority bloc, majority congressmen. Desisyon yon ng mga congressmen. Sabihin pa natin mga kababayan na yung signature campaign pinangunahan pa ni Sandro Marcos. And yung nangyari nga po, from 215 may humabol pa. 245 nga po yung pumirma na nag-impeach kay Sara Duterte. Tama pa? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hands off dito po sa issue ng impeachment. Hindi po siya nagdi-discuss niyan ever since. Ngayon, gustong siluin ni Eden Santos po si Yusek Castro. Hindi po umobra. Pakinggan natin yung pagtatanong mga kababayan sa press briefing kanina. At saka, yung iba pang mga pinag-usapan po, may relasyon po sa result ng eleksyon. Magaling itong si Yusek Castro po. Pakinggan po ninyo yung press briefing kani-kanina lang. First question, Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. Sa bagong composition po ngayon ng Senado after 2025 midterm elections, kumpiyansa pa rin po ba ang Marcos administration na ma-pursue yung impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte? Wala pong anumang balita patungkol sa pagpursu ng Pangulo sa impeachment or sa impeachment trial ni VP Sara. So yan po ay ating tinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Salamat po. Next. Gustong palabasin po nila kasi na yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang desidido na patalsikin si Sara. Yun ang narrative ng mga DDS, ng mga Duterte. Wala pong ganon. Kumbaga, mga kababayan, yung Congress, majority in-endorse po, walang impluensya doon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nire-respeto niya yung trabaho ng mga congressmen at damdamin. Based doon sa mga inihain na impeachment complaints. At tandaan po natin mga kababayan, yung impeachment complaint po, in-endorse, final, ng mga dilawan po at mga makabayan black. Di ba? Yung grupong makabayan at saka mga civic organization
civic and religious organization, sila yung nag-file ng impeachment. Tapos may nag-endorse ng mga kaalyado nila. Ang tagal nga po, mga kababayan, na makumbinsi yung majority. Di ba yun ang nangyari po? Pero nang mapag-aralan ng majority na malakas yung mga ebidensya after na magsagawa ng mga investigasyon yung Committee on Good Government and Public Accountability, ayun na po, pinangunahan po ni Sandro Marcos yung signature ng mga congressmen para ma-impeach po si Sara Duterte. So, na-impeach siya ng majority ng ating members ng Congress. Tinanong pa nga po si Sandro kung bakit siya yung nangunang pumirma. Itatay ko anya yung pinagbantaan, nanay ko, nakapagtataka pa ba anya na ako yung unang pumirma? Tinatanong pa ba yan? Di ba? Pinagbantaan ng lahat, yung tatay mo, presidente, tapos yung first lady, nanay mo, pati yung tito mo, na speaker of the house, pinagbantaan na ipapapatay. Tapos, magtataka pa yung mga reporters, nagtatanong pa kung bakit si Sandro Marcos yung nanguna sa pagpirma. Common sense. Pero bilang isang congressman at anak ng presidente na inaaway-away, pinagbantaan ni Sara, hinayaan mga kababayan yung due process ng ating Pangulo. Hinayaan si Sandro Marcos na magdesisyon on his own kung ano yung kanyang judgment. Yung judgment po, desisyon ni Sandro Marcos ay pumirma para sa impeachment. Yun na yun po. Pero never yung ating Pangulong Bongbong Marcos na siya mismo yung desididong impeach si Sara Duterte. Consistent lang po, mga kababayan, yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero anya, Mr. Maravillas, ano yung personal mong evaluation? Bakit ganon yung ating Pangulo? Sa tingin ko po kasi, una, kailangan niyang maging consistent talaga. Just like yung arrest ni Digong po, na habang hindi siya nakikipag-cooperate sa ICC, may obligation tayo sa Interpol. Di ba? Consistent doon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di man po tayo nakipag-cooperate sa ICC para i-arrest si Digong. Only that, yung ICC, magaling din, matatalino yung mga judges. Alam nila na tayo member pa rin ng Interpol. So, ni-request nila, tinap nila po yung serbisyo ng Interpol in which we are a member. Kaya nang i-serve yung warrant of arrest, ayon, inuli po si inuli si Digong, diniliver sa The Hague. Ano ba? Dito din, mga kababayan sa impeachment, ang reading ko, hindi man kailangan na iporso pa talaga yung impeachment sa pananaw ng ating Pangulo. Pero I think ipoporso pa rin yung impeachment. Kasi kailangang aksyonan yon ng Senado. Kasi ang bola po sa impeachment trial, trabaho na ng mga senador. Bahala sila kung i-convict nila o hindi based doon sa mga ebidensyang ipipresenta during the trial ng prosecution panel. Kaya lang, on the part of the government, sinimula na rin po, mga kababayan, yung preliminary investigation. Di ba si Sara Duterte po, tinayla ng NBI ng kasong inciting to sedition and grave threats. That case, mga kababayan, malamang yun ang another sword of Damocles na kahit pa halimbawa ma-acquit si Sara ng mga kaalyadong senador, malamang makulong pa rin siya. Kasi may kulong po ang inciting to sedition. Or the other sword of Damocles, yung mismong si Sara Duterte yung nagsabi na may isi-serve na warrant of arrest sa kanila. Una dapat si Senator Bato ang dapat na priority. Tapos si Senator Bongo na panalo sa eleksyon, pero sabi ni Sara, kasama niya ako sa lista. At dinig ko niya sa mga lumalabas na balita na nakakarating sa kanya, siya daw yung magiging priority. So ito, in relation po sa crimes against humanity. So with all these cases, ang kinakaharap ng Vice Presidente, kung ako si PBBM, bakit ko pa ipoporsyo yung impeachment? Nagets na ninyo? Kaya yung ating Pangulo, ay pinagbantaan nilang pinagbantaan, relax lang po.
Tama po yung ating mga analysis. Yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Rule of law po. Rule of law. Wala dapat sinasanto, mga kababayan. Pag lumabag sa batas, dapat panagutin sa batas. Yon ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi tulad po ng previous administration. Pag kaalyado po, untouchable. Yung ating present administration po, rule of law. Lalo pang hindi man kaalyado, pero hindi man po kaaway ng ating Pangulo. Sila man lang po ang nagtrato sa ating Pangulong Bongbong Marcos na kaaway. Hindi man po nang-aaway yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sila yung nang-aaway kasi mga palaaway. Tama po mga kababayan. O ngayon, balikan natin yung press briefing ni Yussi Castro. Hi ma'am, good morning po. Ma'am, with 6 administration-backed candidates in the Magic 12, how do you think this would help advance the President's legislative priorities po? Thank you. Ngayon po, na naboto na po ang mga susunod na mga leaders natin, umaasa ang Pangulo na ang bawat isa, ang lahat sa kanila, na binoto ng sambayanan, ay tutugon sa pangangailangan ng taong bayan. Ang trabaho po nila ay para sa bayan, para sa taong bayan, hindi para sa ilang interes. So anumang kulay yan, wini-welcome po talaga ng Pangulo na makaisa ang bawat leaders natin para tugunan kung ano man ang problema at magbigyang solusyon ang pangangailangan ng mga kababayan natin. At inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. May patama kasi sabi ni Sara Duterte, pangungunan daw niya yung principled opposition. Malamang mga kababayan, hindi mangyari ang ganong sinasabi ni Sara Duterte. Pangungunahan niya yung principled opposition. O ngayon, may bansag na siya. Kahit hindi pinangalanan ni Yussi Castro, pero klarado na patama po ito sa grupo ni Sara Duterte, yung PDP laban, re-elected senators and incoming senator tulad ni Marcoleta na excited na. Sabi ni Marcoleta, kailangan na niya yung mga top-ranking Senate bets niya, iproklama na. Yan sabi ni Marcoleta. Senatorial candidate Rodanto Marcoleta is urging COMELEC to allow the early proclamation of top-ranking senators in the 2025 national and local elections. Kaya sabi po ni Benji Contreras, isang Marcos loyalist, atat na masyado. Excited siya masyado. Hindi na makapaghintay sa desisyon mga kababayan ng Commission on Election. Pero sinabi na po ng COMELEC, sa Sabado, ipoproclaim na nila yung mga winning senators. So, wait ka lang muna, Rodante Marcoleta. Kasi si Kibuloy, baka makapasok pa. Banggitan niyo, Mr. Maravillas. Gustong magpa-manual recount. Hindi siya makapaniwala na natalo siya. At kulilat na kulilat yung boto niya. Hindi siya makapaniwala, mga kababayan. Gusto magpa-manual recount. Yan o, sabi rito sa balita ng ABS-CBN. Detained pastor and senatorial candidate Apollo Kibuloy is asking for a manual recount of votes after failing behind in the latest COMELEC tally of winning candidates. Kibuloy, the televangelist founder of the Kingdom of Jesus Christ Ministry, is currently in the 31st place in the latest COMELEC tally with 5,577,812 votes. Hindi siya makapaniwala na ganun lang ang nakuha niyang boto. Ganun katindi. Pang 31. Si Bentolfo nga na pang 13, hindi pa nagsasalita. Wala mang statement na plano niya magpa-manual recount. Baka nadagdag bawas siya ni Amy Marcos.
Di ba? Walang ganun po. Tahimik lang si Bentolfo. Kahit si Bong Revilla yata nag-concede na. Pang 14, yung pang 15 si Manny Pacquiao. Ang 13 pala siya, no? Tingnan na natin ang latest count, mga kababayan, ranking. Yan, si Binay pala, si Manny Pacquiao pala, wala, malayo. Si Tolfo, pang 13. 14 si Bong Revilla, 15 si Binay, si Benor Abalos, pang 16. So, ang may karapatan na magpa-recount kung sakali, si Bentolfo, saka si Revilla, or sino man dito sa apat, mga kababayan. Pero si Abalos nga, nag-concede na. Pang 16. Pero si Kibuloy, mga kababayan, pang 31, 5 million lang nung nakuha. Gustong magpa-recount. Manual recount daw. What? Yan mo, sabi rito. On behalf of Pastor Apollo C. Kibuloy, we extend our sincere gratitude to the millions of Filipinos who supported his senatorial bid. Your dedication and belief in his advocacy for truth, justice, and accountability have been truly inspiring. This campaign was powered by ordinary citizens who stood for extraordinary change, sabi po ng kanyang legal counsel na si Attorney Torion. However, given the widespread reports of discrepancies in election returns, inconsistent firmware versions, and overvoting issues, Pastor Apollo respectfully calls for a full manual recount of the senatorial votes. Di mag-file ka ng manual recount. May bayad yan, milyon-milyon. Happy niyan si Torion kasi dire-diretso ang legal services niya. Magastos ang pagma-manual recount. At malamang pati si Bungo na top notcher at si Bato hindi sumang-ayon. Pati si Marculeta kasi panalo na sila. Kahit ang unang kukontra niyan sa manual recount si Amy Marcos kasi nasa pang 12. Di ba po, mga kababayan? Kakaibang pag-iisip po talaga ni alleged son of God. Hindi matanggap po yung kanyang pagkatalo na napakalayo siya. Paniwala niya, panalo siya, mga kababayan, sa senatorial election. Ang panalo po, klaradong panalo, si Digong. Kaya lang si Digong, kahit siya manalo o nanalo, hindi rin siya makakaupo. Hihiga lang siya doon sa dahig. Tama pa? O ngayon, yung ating Pangulong Bongbong Marcos nag-react na rin. Yan Marcos talks unity with only 6. Alyansa Senate bets poised to win. Sabi ng ating Pangulo, as my father once said, if we are to prevail, we must prevail as Filipinos, anya. For it is the only way to endure. If we are to attain our goals, we must march forward, not to the past but to the future. And we must do this as one family, a nation united. Governance is shared responsibility. A mission that requires unity and burden sharing for the common good. To the newly elected, regardless of party coalition, I extend my hand. Let us move forward together with open minds and a common purpose. Yan ang tunay na leader, mga kababayan. Hindi nangungula. Presidente na siya eh. Nanalo man yung ibang mga hindi niya kaalyansa, nire-respeto niya ang resulta ng eleksyon. Yan ang tunay na leader. So, balikan natin yung press briefing ni Yossi Castro. Ayan po, mga kababayan. Next question, Chloe Hufana, Business World. Morning po, Yusek. Does the President already have a decision if he will extend or appoint a new Securities and Exchange Commission Chairman as Chairman Emil Aquino's term ends in June 6? As of this moment, we have not received any info about that. We will just give you any update if there is any.
Follow-up question po. According to a Philippine Star article, merong 5 names po ang na-float na pwedeng pumalit kay Mr. Aquino. Can you confirm po kung ito yung mga tao? Si GOCC Council Solomon Hermosura, SEC Commissioner Rogelio Quevedo, former GOCC Chairman Cesar Villanueva, Romulo Babanta Council Susana Fong, and Philippine Stock Exchange COO Roel Refran. Sa ngayon po ay wala po tayong hawak na anumang details patungkol po dyan. But kapag ka po ito ay nabigay po sa atin, ipagbibigay alam po namin sa inyo kaagad. Thank you. Last na. Meron po ba tayong timeline for announcing the next SEC Chair? Wala pa po tayong detalye. Thank you po. Salamat po. Next question, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, kalahati po so far nung mga nasa Magic 12 sa Senate senatorial polls taga-alyansa. Yung iba po mga kampi ni Pangulong Duterte, meron din po mga associated sa mga pink. Ano po ang assessment ng Malacanang dito given that the president campaigned dun sa alyansa all the way and ito po yung naging resulta? How would you assess this or how would you describe yung results na emerging ngayon sa senatorial polls? Yan po ang ibinoto ng taong bayan. Gagalangin po natin. At kung ito po'y makakatulong sa administrasyon, uulitin po natin kahit ano pang kulay po niyan. Dapat isipin po ng mga bagong halal na sila po ay magtatrabaho para sa bansa, para sa taong bayan, hindi pang personal na interes o interes ng kanilang mga kaibigan o kanilang mga sinusulong na tao. So ano man po ito, kapag po nalaman po nila na ang gagawing proyekto o programa ng Pangulo ay para sa taong bayan, umaasa po tayo na sila po ay makikiisa. Meron din pong mga nag-attribute ng resulta na ito sa nangyayari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Kagaya po ni Senator De La Rosa, ni dating Chief Legal Counsel Salvador Panelo, sabi nila ito daw ay nagbabadya o nagre-reflect ng protest vote at sabi nga po ni dating Secretary Panelo, it's a thunderous repudiation of the Marcos administration and its relentless campaign to quote-unquote persecute the Duterte family. Ano pong masasabi ng Malacanang? Do you share that view po? Yan lang po ang gusto nilang gawing naratibo. Unang-una po, kung may dapat managot, at ito naman po ay naaayon sa batas, dapat po managot. Hindi dapat po natin ikanlong ang sino mang maaaring maakusahan ng paggawa ng mali, maaaring gumawa ng krimen, dahil lang sa sinasabi nating pagboto. Tao po ang siyang humusga, tao po ang siyang bumoto. Igalang po natin ang mga napili na mga kababayan po natin. Wala po itong refleksyon kung ano man po ang sinasabi patungkol sa mga Duterte. Pabiktim po ang narrative ng kampo ng mga Duterte. Sinasabi nila, pinipersecute. Wala pong ganon. Si Digong, walang persecution po ang ating administrasyon. Kasi yung kaso niya, nagugat po sa kanyang ginawa na war on drugs. At final yung kaso, 2017. Walang kinalaman yung ating Pangulo doon. Pangalawa, si Sara Duterte na-impeach dahil sa sarili niyang kagagawan. Hindi siya pinipersecute. Kailangan niyang panagutan yung kanyang ginawa. Nagbanta siya kaya sa Articles of Impeachment, yung number 1 doon, yung kanyang pagbabanta. Kung hindi siya nagbanta, walang Article of Impeachment number 1. Yung number 2 na laman ng Articles of Impeachment po, tungkol sa paglunok ng confidential funds. Kung walang nilunok sana na confidential funds, di walang number 2 Articles of Impeachment. Ganun lang yon, walang persecution. Gumawa siya ng mali, yun ang pinapaliwanag po ni Yusek Castro. Kailangan panagutan niya. No one is above the law. Ganun po, may proseso. Itong mga naratibo, mga kababayan ni Panilo, lahat ito sablay. Pati yung abogado ni Digong, si Kaufman, si Nicolas Kaufman, sumali na rin sa politika. Yung desisyon ng mga Dabawenyo na i-elect si Digong bilang mayor, wala man yan epekto sa kaso. Hindi nangahulugan na nanalo overwhelmingly si Digong as mayor ng Davao, dapat na siyang i-release ng ICC judges. Di ba? Kasi binigyan siya ng panibagong mandato bilang mayor ng Davao. Walang ganun po.
In like manner, mga kababayan, kahit na nanalo, number 1 senator si Abungo at number 3 senator si Bato de la Rosa, pag lumabas na po yung warrant of arrest sa kanila kasi yun ang usap-usapan noon, isi-serve pa rin po ng Interpol through General Torre ng CIDG. Ganon yun po. Hindi man mababago yun. Naintindihan na ninyo mga DDS. Huwag ninyong isisisi sa ating administrasyon yung mga ginawang kamalian ng mga leaders ninyo. So, balikan natin si Jose Castro, mga kababayan. Sa out of 12, overall po ba, masasabi po bang satisfied ang Pangulo sa naging resulta ng senatorial polls or at least yung emerging na resulta ng senatorial polls? Satisfied po ang Pangulo dahil nalaman po natin na iba pang mga naboto ay mayroon sariling dignidad, may sariling paniniwala at ang karamihan po doon ay para sa bayan at hindi para sa ibang bansa. Salamat po. Follow-up question, Pia Gutierrez. Ay, ma'am. PSBN. Ma'am, yung midterm elections is always considered a referendum of the current administration. Given the results po of the midterm polls, is Malacanang still confident na hawak pa rin ng administrasyon ang suporta ng taong bayan? Naniniwala pa rin po ang Pangulo na malaki pa rin po ang suporta ng taong bayan sa administrasyon sa ngayon. Tandaan po natin ang kahuli-hulihan pong survey ay nagpapakita po na mataas na trust rating po ng Pangulo. Yung mga naglulutangan po ng mga, like for example, si former Secretary Harry Roque apparently saying na si President Marcos is already considered a lame duck president given the results of the election. Ano pong masasabi niyo dito? Kung lame duck po ang Pangulo at parang baliwala na po ang administrasyon, dapat bumalik po siya kaagad dito. Ari Roque, naging lame duck na, mahina na yung ating Pangulo, bumalik ka rito. Ganon di ba yung Ganon yung sinasabi ninyo ever since. Si Maharlika, kayo po, lahat ng DDS vloggers, ang tawag kay PBBM, kuting, pero siya ang kuting na nakapaaresto mga kababayan kay Kibuloy. Siya rin ang kuting na nakasurrender kay Digong sa Dahig na isang strong leader. Diba? Anong masasabi ninyo mga DDS dito sa challenge? Lalo na si Roque. Kung lame duck yung ating Pangulo kasi sabi ninyo, marami yung mga kaalyado na ninyo sa Senado. May dati kayong kaalyado sa mga incumbent senators at pumasok pa yung tatlo plus Camille Villar na kiniklaim ninyo saka si Amy Marcos. Kasi last minute, inendorse inadapt ng PDP Laban bilang mga guest candidate. O di inyo na. So ang challenge, di umuwi ka na, Harry Roque, kasi lame duck na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano pa ang kinatatakot mo? The fact na nandiyan ka, ayaw mo magpakita rito sa Pilipinas, alam na alam mo, niluloko lang ninyo yung sarili ninyo ng ating Pangulo is lame duck at kuting. Saan ka nakakita, mga kababayan na nakuting, ng isang maisog leader, ipakulong, ang spiritual advisor na very influential sa claim ninyo, nakakulong. Tapos akusa sila na noon pa nila inaakusa yung ating Pangulo, inconsistent sila. Lame duck, kuting, pero diktador. Di ba pag diktador ka, dapat strong leader ka. Kasi diktador. Hindi tugma-tugma po yung inyong mga sinasabi. Kaya nag-react po si columnist and Professor Antonio Contreras. Sabi ni Antonio Contreras, to those who demonize BBM in 2022 as a dictator in the making, please note that it is under his term that Laila de Lima was acquitted and is now bound to take a seat in the House. Maria Ressa was acquitted. Apollo Kibuloy was arrested. Sara Duterte was impeached. Digong Duterte was arrested. Bam Aquino and Kiko Pangilinan won. Let that sink in.
Supalpal sila mga kababayan. Yan ang malinaw po. Atty. Harry Roque, lame duck yung ating Pangulo, umuwi ka na. Kasi lame duck na yung ating Pangulo. Ano pa kinatatakot mo? Face the music. Diba? Para naman makapaligo ka rito sa Pilipinas. Kasi dyan sa Europe, yung itsura po ninyo, stress na stress, parang hindi na kayo naliligo. Diba? Nangayayat na kayo, hindi na kayo makakain ng maayos. Nililibang lang ninyo yung sarili ninyo. Sa totoo, stress na kayo. Ituloy mo lang yung panlilibak sa ating administrasyon, lalo na sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa First Lady. Ituloy mo yan. Maganda yan. May paglalagyan ka niyan. Nagaling po si Yossi Castro. We have follow-up question from Ivan Mayrina, GMA7. I'm still on the results of the elections. Nabanggit niyo kanina that the president welcomes the presence of a legitimate opposition, pero lalabanan ang mga obstructionist. How do we differentiate kung ano po ang magiging aksyon ng legitimate opposition, and how do we categorize the others na at masabi nating obstructionist? Napakadali pong sagutin yan. Una-una, pag sinabi natin lehitimong oppositionist, ang ipinaglalaban nila ay ang bansa, ang interes ng taong bayan, hindi ang personal na interes. Obstructionist, walang gagawin, kundi manira, walang makikitang maganda sa ginagawa ng gobyerno, at ang sariling interes lamang ang gustong palagawin. But isn't that a thin line, itong distinction po na ito? Hindi ko masasabing kinline lang yon. Makikita ang diferensya. Dahil kung ay paglalaban lamang nila ay yung kanilang sarili, hindi para sa taong bayan, obstructionist sila. At nung sinabi ho ninyong lalabanan, how exactly are you going to do that? Kung gagawa man sila ng fake news, kung ano-ano mang mga balita o ano-ano mang mga statement na maaari makasira sa gobyerno ng walang basihan, ito po ay ating tutugunan kagad. Thank you. Next question, Bettina Unite, Manila Bulletin. Good morning, Yusek. Regarding po naman sa incident, sa sand dumping incident po sa West Philippine Sea, ano po yung mga specific environmental regulations or laws that were potentially violated in the sand dumping incident? And ano-ano po yung mga agencies po na responsible for enforcing these regulations? And also, can the palace provide po yung details on the scope and timeline po of the thorough investigation na pinautos po ni Presidente? Okay, sabi nga po natin, ito po ngayon ay may ongoing investigation. Hindi po natin masasabi ang pinakadetalye nito dahil medyo sensitibo po ang mga issues dito. Pero nakausap po natin ang DENR, pero makikipag-ugnayan pa rin po sila sa NICA at saka sa Philippine Coast Guard. Siguro yun lang po ang aking maibibigay na detalye. Kung sino po ang lumabag dito, maaari po silang kasuhan ng paglabag sa RA 7942 at RA 120641 or Philippine Maritime Zones Act, at ang isa ay Philippine Mining Act. So, for the meantime, hanggang dyan lang po muna ang ating maibibigay na detalye. Thank you, ma'am. On another topic po, hingi lang po kami ng statement from the palace kasi po President Marcos is urged to adopt PUV insurance systems for private cars sa gitna po ng mga sunod-sunod na fatal road incidents. Opo, pinag-utos na po ng Pangulo kay DOTR Secretary Vince Dizon na pag-aralan po mabuti ang proposal tungkol sa higher insurance coverage para po sa PUVs. Ito naman po ay para sa karagdagang proteksyon para sa lahat na maaari mabiktima ng negligence o aksidente sa kalsada. Pero muli, sasabihin po natin, pinag-aaralan po itong mabuti kung ito ba'y nararapat at ito po ba ay napapanahon. Next question, Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, how is the re-implementation of bigas meron na 2 days after the elections? Meron na rin po palang mga kadiwa kiosk sa palengke na nagbibenta ng bigas. Paano po nito nyo nakikita na makaka-impluwensya sa presyo ng bigas sa market? Thank you. Yes, of course. Makikita natin, no? Ito hindi lamang pang eleksyon katulad ng sinasabi nila. Bukas na po ang ibang mga kadiwa centers natin para po sa 20 pesos na bigas.
So, nandito po ang ating statement patungkol dyan. Alinsunod sa direktiba ng Pangulong Marcos Jr. na palawigin pa ang programang 20 pesos or benting bigas, meron na. Kahapon ay nagsimula na magbenta sa ilang Kadiwa Center sa National Capital Region. Available ang 20 pesos na bigas sa mga Kadiwa Center sa DA Central Office, Levittown at sa Barangay San Antonio sa Parañaque. AMVA, MPC Housing sa Valenzuela, Kadiwa Center at Bureau of Plant Industry Gym sa Maynila. Sa Malabon, available na rin po sa Kadiwa Center sa PFCC at PNP SPD sa Taguig. Mayroon din sa Kalentong sa Mandaluyong, Public Market sa Pasay City, Agora Market at sa City Hall ng Navotas. Bukas ay magsisimula na rin magkaroon ng benting bigas, 20 pesos na bigas, sa 32 Kadiwa Center sa Bulacan, Cavite, Laguna, Mindoro at Rizal. So, tingin po natin dahil bumababa po at nabibigyan po natin ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makabili ng 20 pesos na kada kilo na bigas. Ang market po nito ay maaari ma-impluwensyahan. We hope na kahit sa market po ay maibaba nila ang presyo ng bigas na hindi naman po din naaapektuhan ng ating mga magsasaka. Yusek, follow-up question from left. Yusek, good morning po. Sa Visayas, so particular sa Cebu, hindi po ba tayo nakakakita ng magiging problema dahil binanggit po na ang Cebu ay supportive yung mga LGU dito sa 20 pesos. Pero si Governor Gwen po hindi pinala ditong nakaraan. Hindi po natin nakikita na ito'y makakaapekto dahil tandaan natin ang serbisyo naman po, sino man po ang nakaluklok dyan ay para sa taong bayan. So hindi po dapat gamitin kung nanalo o natalo ang mga kandidato. Ito po ay para sa taong bayan. So dapat po sana ang lahat na maaaring makatulong sa kanilang mga constituents ay maging bukas ang kanilang isip at bukas ang kanilang puso sa pagtaguyod ng programang ito. Si Claire. Okay, at huwag po nating kalimutan ang mga programa ng Pangulo na bukas centers. Tandaan po natin, may 51 na po na bukas centers, libreng laboratory services, pati po ibang mga operasyon katulad ng katarata. At meron na po tayong 26 na bukas centers sa Luzon, 8 sa Visayas at 17 po sa Mindanao. So sa mga kababayan natin, tulungan po natin ang Pangulong Marcos Jr. at ang administrasyon upang mapagpatuloy ang magandang programa para sa taong bayan. Bigas at bukas. At dito po nagtatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang tanghali sa bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.